Maaring pagmultahin ng malaki ang mga airline company kung hindi maibibigay ang tamang tulong sa mga pasahero. Ito po yung babala ng Civil Aeronautics Board sakaling magkataon na nakansela ang mga flight sa pasahero ngunit hindi inasikaso ng airline companies. Sa pag-anunsyo rin ng mga canceled flight, dapat maipaalam sa mga pasahero at maipaliwanag ang totoong dahilan kung bakit nakansela ang kanilang mga biyahe. Posibleng aabot ng hanggang 2 milyong piso ang multa ayon po sa Civil Aeronautics Board. Ang nangyayari din po dito mga kapartners, alam niyo po, oo, minsan pag na-cancel ang flight, sila pag nagbayad, napakabilis, kaltas agad. Pero minsan pag nagpapaliwanag sila kung ano yung dahilan, parang ang bagal. Pero pagkuha ng pera natin, ang bilis. Diba? Pag delayed ang flight, ang tagal ng sorry. Oh. Tapos pag na kinuha yung bayad sa ticket, pag bumili ka ng ticket, napakabilis. Ang serbisyo pag naabalan, babagal. Bakit po ganun? Maraming salamat sa pag-share ha. Galit na tayo si Mika. Mika or Maika? Oh, meron ba kayong na-experience na mga ganyan? Yung mga sumasakay po sa mga eroplano tapos biglang nakakansela? Tama ba yung kanilang pag-cater sa inyo? Binibigyan ba kayo ng karapatang mga benepisyo? Ako po. Dapat may CCTV proof kung paano siya lumabag sa kalsada. Wag lang yung aw-aw lang. Oo, dito sa Metro Manila, meron silang ginagamit na mga CCTV cameras din po rito. Di po ba? Ganun ba? Meron kang experience, Flor de Lis Villar? Ay, nako. Sino pang naka-experience sa'yo? Lalo na yung mga Filipinos abroad, mga overseas Filipinos. Pag kayo po bumabiyahe dito sa Pilipinas, na-experience nyo ba yan? Ay, naku po. Eto, sunod nating balita mga kapartner. Nagpatupad po ng matinding aksyon si Manila International Airport Authority o MIAA General Manager Eric Jose Ines matapos alisin sa pwestong hepe ng Airport Police Department at pansamantalang suspindihin ng 70 araw ang 5 pang tauhan. Ayon kay Ines, nadiskubre na ilang airport police ang sangkot sa modus ng pagpapataas ng singil sa pasahe ng mga taxi driver sa paliparan. Di ba nabanggit yun ng nahuling driver? Biruin nyo, pagtawid lang doon sa isang terminal. Pagtawid lang doon sa isang terminal ay hindi na napakamahal. O anyari doon? Sinabi rin niya na meron siyang mga kasabwat din. No, imposible talagang walang kasabwat yan kung pinapayagan at naging kalakala na, hindi papayag yung mga ilan dyan. Oo, at nalaman nga na merong sangkot. Ito nga, ang buong detalye babalita ni Cherry Light. Kasunod ng mga reklamo ng mga pasahero laban sa sobrang taas na singil ng ilang taxi sa Ninoy Aquino International Airport, natukoy ng MIAA na may mga tauhan ng Airport Police Department na nasa likod ng iligal na operasyon. Ayon kay Ines, lumabas ito sa isinagawang investigasyon ng MIAA matapos mag-viral sa social media ang reklamo ng isang pasahero nitong Hunyo. Sa nasabing reklamo, umabot umano ng higit 5,000 piso ang siningil ng isang taxi driver mula NAIA Terminal 1 hanggang Terminal 2. Ang isyu ay nakarating pa sa Department of Transportation. Hanggang nakausap namin yung driver. So nagsalita yung driver. Ngayon, gumawa siya ng sworn statement. Tapos ang tinuro niya, merong mga nangyayaring mga in-between na tao sa airport, Terminal 3, particularly, itong mga tatlong terminal, particularly Terminal 3, na merong mga police na involved. Dagdag pa ni Ines, itinuro mismo ng driver ang mga tinaguriang kolektor sa operasyon. Isa sa kanila ang nakipag-usap sa MIAA legal team at nagturo sa larawan ng mga tiwaling tauhan ng APD na umano'y tumatanggap ng kita mula sa mga kolorum na taxi sa NAIA. Kung hindi ako nagkakamali, ang turo pa nga ay 60-40. 40% na kanilang kinikita ng mga kolorum na yan ay inaabot doon sa mga pulis na to. Yung 60%, yun pinag-hati-hatian ng mga ibang mga driver, whatever.
Sinuspinde ni Ines ang 5 pulis ng 70 araw na walang sahod at kasalukuyang iniimbestigahan ng Special Investigating Committee on Police Matters o SICOP. Ang mga naturang pulis ay posibleng humarap sa kasong administratibo. Bukod sa kanila, nabatid na mayroon pang ibang tauhan ng APD na sangkot din umano sa pangingikil. Dahil dito, hindi nagdalawang isip si Ines na i-relieve sa posisyon si Airport Police Chief Levy Jose at ibinalik sa pwesto si Luis Cometa bilang kapalit. So last week, I finally came out with an order relieving the Chief of Police and renaming back the old Chief of Police. And also pinareshuffle ko rin yung mga assignment nila from terminal, pinalipat ko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Sabi dito ni Micah, na-experience ko na ninakawan ako ng luggage. Saan? Pero ganito po, garapalan, paano ka makaka-pa-impress sa mga turista? Kung napakamahal, no? Hindi patas at abuso sa kanila ang ginawa mo. Problema pa nga tayo dahil bumababa na yung bilang ng mga turistang bumibisita sa bansa, tapos meron pang ganyang mga modus na sana ay wala na, biruin mo. Wala pa naman tayong mga, alam nyo, wala tayong railway system papuntang airport. Napakalayo po ng ating railway system dyan. Kahit nga pagbaba mo sa airport, wala ngang bus, kailangan ka pa munang magpapawis, maglakad, papunta doon sa daanan ng bus. Oo, hindi po yan kagaya sa ibang bansa na konektado na lahat, no? Marami na pong bansa na yung kanilang mga airports dinadaanan ng mga tren, ng mga bus. Konektado lang, pagbaba mo, yun na. Sa atin dito, pagbaba mo, wala pa. Paglakad mo, wala pa rin. Merong available mga taxi. Pero pagtawid lang sa kabilang terminal, napakamahal, doble, triple po yung presyo. Oo, sino pong mga sino pong mga turista ang mahihikayat mo dyan or mapapa-impress mo na pagbaba pa lang nila ng airport, problema na. Biruin mo, hindi pa nakikita nila ang magandang tanawin. Sa Pilipinas, pagbaba pa lang nila, wala na silang masakyan, meron nga silang masakyan, abusuhin naman sila, wala na, made-discourage na po sila. Ay, ganito pala dito sa Pilipinas. Hindi pa nga ako nakakakita ng mga punong kahoy dito. Wala na, ubos na yung pera ko. Naku po. Bumababa na yung bilang ng ating mga, tawag nito, ng ating mga turista. Inaaway pa natin yung ibang mga bansa na nagpo-produce ng maraming turista sa atin. Tapos yung mga nangaabuso rin, yung mga nangaaway din ng mga bansa kung saan maraming turista, nagiging turista naman yan sila sa ibang bansa. Hindi naman yan sila na dito hindi naman nag-iikot yan ata rito. Naku po.